araw po sa inyong lahat, mga ka-Q&A, Ito po si Attorney A. Erwin Bautista. Isa na namang episode ng ating US Visa Q&A. Tayo po ay napapakinggan sa radiophilm.com at sa Flash TV. Ang ating pong topic for today is kailan po ba nag-i-expire ang pagiging green card? Kapag ka po ba nag-expire yung green card? O kapag ka kayo ay lumabas ng Amerika ng more than 1 year? So, ang ika-clarify po natin, yung status at saka yung mismong green card. Ang mas nananaig po dyan, yung status. Kasi yung green card, ebidensya lamang po yan nung status ninyo. Kaya po pag nawala ng status ninyo, kahit hindi pa expired yung green card, wala na pong silbi yun. So ngayon, paano ba nawawala ang status? Kayo po ay mawawala ng legal permanent resident status kapag kayo ay lumabas ng 1 year or longer sa US. At hindi kayo bumalik within 1 year. Ano po? So, maraming nagtatanong doon sa US Visa application chat group, nag-alaga po ako ng magulang ko, mga 2 taon po ako nag-alaga dito bala ko na pong bumalik sa Amerika. Kasi good pa naman yung green card ko, mag-expire pa naman siya sa 2030. Nako po. Ang hindi nyo na-realize, kapag kayo'y lumabas ng Amerika ng diretso 1 taon, yung status ninyo ang nawala. Kaya kahit na hindi pa expired yung inyong green card mismo, yung card, na sabing mag-expire sa 2030, yung pong status ninyo ang nawala. So, hindi na kayo green card holder. Ngayon, may mga nakakabalik dito kahit na nag-1 taon, 2 taon, sinusubukan nila. Alam nyo, ang US immigration, lalo na dyan sa port of entry, marami kong naririnig na pinalalampas nila yung mga nag-overstay outside of the US. Ito'y dulot pa siguro nung kanilang understanding na baka na-trapped sa outside of the United States because of COVID, Pero meron din naman ako na mga kakilala na nag-consult sa akin, yung iba Filipino citizen sila, resident na sila citizen na sila sa England. Nako, nag-apply sila nung special immigrant para makabalik dito dahil na nag-overstay sila doon. Ayaw sila payagan. But anyway, kapag ka po nag-overstay at nawala na yung inyong status, ngayon may paraan po yan. Merong formal and official way to return to the United States kahit na nag-expire yung status ninyo dahil nga po sa kayo ay nag-alaga sa inyong may sakit na mga magulang o kamag-anak. So, ang tawag po dyan sa US Embassy, yung SB1. Special immigrant po yan. So, kailangan patunayan ninyo doon sa US Embassy na hindi kayo, wala yung sitwasyon nyo is beyond your control na naman, puro beyond your control At saka temporary lamang yung stay nyo doon, So, ito po yung who are qualified to apply. Any legal permanent resident without a re-entry permit who has stayed more than a year outside of the United States loses his or her status as a legal permanent resident or LPR or green card. However, if such overstay was the result of medical incapacitation or employment with the U.S. employer, and the protracted stay was beyond your control, you could be granted this special immigrant status, yan po yung SB1, in order for you to return to the U.S. and resume your status as LPR. So ngayon,
Ano ba yung definition ng special immigrant? Under Section 101, small a, 27, big A, and what are the evidence do you need to prove that you are qualified? So ito po ang sabi diyan sa sa Section 101A27A ng Immigration and Nationality Act. A special immigrant for our purposes under this section means an immigrant lawfully admitted for permanent residence who is returning from a temporary visit abroad. So mahalaga po yung temporary visit abroad, kasi intent yan eh. So, in order to qualify, you must submit an application and evidence of the following. Tatlo lamang po ito, ebidensya na kailangan yung patunayan. But of course, marami kayong pwedeng isubmit ng mga documentation. Number 1, you had the status of an alien lawfully admitted for permanent residence at the time of departure from the United States. So, ibig sabihin, valid pa yung inyong pagiging green card holder or legal permanent resident bago pa kayo umalis ng Amerika. Number two, you departed the United States with the intention of returning and you have not abandoned this intention. So ano ibig sabihin nun? Bibisita lang sana ako kaso nagkasakit itong magulang ko. Binantayan ko na, tinalagaan ko na para siguradong ma-monitor ko ang kanyang kapakanan or ang kanyang health. And number 3, you are returning to the United States from a temporary visit abroad. If the stay abroad was protracted, this was caused by reasons beyond your control and for which you are not responsible. So, ibig sabihin, hindi nyo kagustuhan na manatili doon at kayo napilitan lamang dahil nga sa pangangailangan ng inyong magulang o kaya meron kayong anak na iwan doon, walang mag-aalaga dahil yung nag-alaga ay maaaring umalis na or hindi na pwede. So, kaya kailangan patunayan na na yung mga medical certificate na nagkasakit at kailangan may mag-aalaga, walang ibang mag-aalaga kundi kayo. So, mahalaga yon. Doon naman sa ibang katulad nga ng COVID, ang mahalaga doon, hindi kayo makalabas dahil doon sa mga quarantine na mga orders. So, yun, very reasonable yun, very understandable na mga reason na beyond your control yan. Gobyerno nag-utos, di ka pwedeng lumabas dyan sa bahay mo. Shelter in place ka. So, paano ka Tapos, canceled ng mga flights. So, paano ka makakabalik? So, yun yung magandang example doon. Pero ngayon, marami pa rin na dahilan, hindi lamang COVID, tulad nga nung pagkakasakit ng mga magulang or kamag-anak na napupersa kayo na mag-alaga at manatili dyan sa Pilipinas. So, ngayon, paano ba ina-applyan yun? So, mag-a-apply kayo dyan sa US Embassy. Ang form na ginagamit po dyan ay Form DS-117. Ang ibig po sabihin ng DS, Department of State. Yan pong US Embassy, yung National Visa Center, under po sila sa Department of State. Kaya yung form na yan ay DS-117. Tapos, ipapaan nyo yan at magsasubmit kayo ng mga ebidensya na nagpapatunay na kayo ay temporary lang ang visit nyo. Kasi, for example, meron kayong inuupahan na apartment dito, minentain ninyo, or yung nag-uupa kayo ng kwarto. Meron kayong sasakyan dito sa Amerika, patuloy nyo binabayaran yung monthly mortgage. Or yung insurance, covered pa rin. Tapos, yung mga utility bills nyo. So, yun ang nagpapatunay na ang intent nyo bumalik sa Amerika kasi hindi nyo inabandon yung inyong intent to remain in the US as a legal permanent resident. So, yan po ang ating topic or episode tungkol sa special immigrant status. Kapag kayo ay inabutan ng more than 1 year outside of the US, nawawala po ang inyong status kahit na
hindi pa expired yung green card. Ano po, tandaan po natin yan, hindi yung green card ang masusunod, kundi yung inyong status. So maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pakikinig. Ito pong muli si Atty. A. Erwin Bautista, at kung maaari po ay paki-subscribe and like para lang nun ay mapansin tayo nung ibang mga kababayan natin na may ganitong katanungan or baka masagot yung kanilang tanong doon sa iba pa nating topics na tinilakay natin dito sa USB sa Q&A. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.